Ang mga Dons at ang mga Lazarus ay matagal nang magkakilala, 30 taon nang magkaibigan at may mga lihim na kasunduan. Pero lahat ng nakaraan na yan, nabubulok na sa likuran. Ang natira na lang ay dalawang pinuno ng pamilya na nagtititigan na parang nasa final round ng prize fight na wala namang nanunood. Anumang kabutihang loob na meron sila noon ay naging abo na. Si Harry da Souza, na tagapamagitan sa dalawang angkan, na nanggaling sa Harrigan State, ang naroon para pag-ayusin sila. Pero para itong pagtatangkang patayin ang bomba gamit ang ihi ng aso. Nagagawa ng dalawang patriarka na magkamay, kahit papaano, pero wala nang patawad o paghingi ng sorry. Ang pride pa rin ang nagsasalita. Si Harry ay naipit sa pagitan ng dalawang sumasabog na time bombs, at parang binigyan lang siya ng rubber mallet imbes na wire cutters. Si Conrad Harrigan, hari ng sarili niyang maliit na imperyo, ay nanonood ng buong palabas mula sa likod ng kortina. Alam niyang ang kasunduan ay hindi kapayapaan, pansamantalang pahinga lang bago ang susunod na libing. Kaya ginawa niya ang tanging galaw na pinagkakatiwalaan niya, pinapapatay niya kay Harry ang lahat ng naroroon, nang walang babala. Minsan, ang diplomasya ay mga bala lang na nakabarong. Habang naglilinis ng mga bangkay at nagtatapal ng sugat ang mga matatanda, ang mga bata naman ay busy magsindi ng panibagong apoy. Si Eddie Harrigan, apo ni Conrad, ang pinakamasamang uri ng tagapagmana, dahil ito ay laking mayaman, baliw, at untouchable. Naglalakad siya sa London na parang pag-aari niya ang lugar, ipinapakita ang apelyidong parang diplomatic immunity. Ang sidekick niya ngayon, si Tommy Stevenson, anak ni Richie, ang pinakamalaking karibal ni Conrad sa lungsod. Nagkaroon tuloy ng pagkakaunawaan ang kanilang pamilya dahil sa pagkakaibigan ng dalawa. Sina Eddie at Tommy ay todo party sa mga club, parang walang katapusan ang kanilang pera na para bang mula sa flood control. Pero si Eddie, hindi lang nagsisimula ng gulo, tinatapos niya ito gamit ang kutsilyo. Si Huggy, isang kawawang batang nagkamaling huminga malapit sa kanya, ay sinaksak mismo sa gitna ng dance floor. Natakot at nagalit si Tommy, bigla niyang na-realize na baka siya ang isunod. Itinapon ni Eddie ang kutsilyo sa River Thames at naglahong parang usok. Pagbalik sa Harrigan Estate, si Conrad ay nasa tabing ilog, kunwaring ine-enjoy ang retirement habang may hawak na fishing rod at walang buhay ang mga mata. Dumating ang kababata niyang si Archie, bitbit ang dekada ng bulok na historya ng pamilya. Si Maeve ay tumingin sa kanya at nagkamaling akalain na siya ang yumaong kapatid, patunay na sa pamilyang ito, parang multo ang lahat, kahit buhay pa ang iba. Sa labas, nagkukwentuhan ang magkapatid tungkol sa mga lumang karanasan, mga fishing lesson mula kay Uncle Tommy, na kalaunan pala ay manyakol. Mga childhood scars na binalot bilang lihim. Lumipat ang usapan nila sa negosyo, tulad ng droga at ang kumakabog na orasan ng kamatayan. Binalaan ni Archie na hindi magugustuhan ni Richie ang galaw na ito, pero nagkibit-balikat lang si Conrad dahil hindi siya natatakot sa gyera. Ang kinayayamutan niya ay ang pagkabagot. At naroon naman si Eddie, ang naglalakad na eskandalo, dahil hindi ito ang unang beses na nagdulot siya ng gulo. Ang ama niya, si Kevin, sa wakas ay sumuko at tinawagan si Harry para ayusin ang lahat. Dumating si Harry nang wala ng pasensya at hindi na nag-aksaya ng oras sa small talk. Diretso niyang sinabi kay Eddie, makipagtulungan ka sa akin o mag-enjoy ka ng 10 taon sa kulungan. Hindi gaya ni Kevin, hindi niya ito pinapalamutian. Alam niyang ang mga spoiled na bata ay hindi dapat kinukupkup, kailangan nila ng malamig na sampal ng realidad. Nagbigay si Eddie ng detalye tungkol sa club, maingat na inayos ito, at iniwan si Tommy sa kwento. Dumiretso si Harry sa lugar, at nakapasok siya gamit ang peking badge. Hindi handang tumulong ang club boss hanggang sa casual na banggitin ni Harry ang pangalang Harrigan at magbitaw ng ilang nakatagong banta. Ilang sandali pa, pinapanood na niya ang CCTV ng pananaksak at nalaman niyang ang batang tinamaan ng saksak ay si Huggy Campbell, maswerte dahil nabuhay ito at nagpapagaling sa Home Run Memorial. Binura ni Harry ang footage at umalis na parang karaniwang Martes lang. Samantala, si Jan da Souza, isang babae, ay nakaupo sa therapy circle na parang naglalaro ng emotional roulette. Tinanong ng therapist kung may naiisip siyang tao, pero nag-atubili si Jan at hindi sinabi kung sino. Si Harry naman, na nasa sasakyan na, nag-iisip na ng susunod na hakbang. Tinawagan niya ang contact niya sa pulis para malaman kung nagsalita na ba si Huggy. Kinausap rin niya ang kakilala sa ospital. Pagkatapos ng session, kumuha si Jan ng kape at nabangga si Alice, isa pang therapy dropout.
Nagkaibigan sila dahil pareho ang paniniwala nilang ang therapy ay mahal na reklamo lang. Dalawang estranghero, iisang pagkadismaya, at walang paggaling. Nalaman ni Harry na hindi pa nai-interview si Huggy, kaya naisip niyang oras na para bumisita. Nakita niya ang bata, mahina, may sugat, at nagsisisi sa paglabas niya kagabi. Nakipag-usap si Harry at sinabi na hindi siya sinaksak ni Eddie, dahil kung totoong si Eddie ang sumaksak sa kanya, nasa body bag na siya ngayon. Klaro ang mensahe, kalimutan mo ang nakita mo, o mas malala pa ang mangyayari. At syempre, sumang-ayon si Huggy na parang aso. Matapos mawala ang banta, tinawagan ni Harry si Kevin at sinabing ayos na ang problema at pwede nang kumalma ang blood pressure niya. Para sa huling detalye, itinapon ni Harry ang mga damit na sinuot ni Eddie sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang kawawang bangkay sa morgue. Hindi maging ebidensya ang ebidensya kung nasa bangkay na ito. Samantala, sa mundo ni Richie, umiinit ang sitwasyon dahil hinahabol siya ni Bron, ang partner niya, na naghahanap ng sagot tungkol kay Tommy. Ang bata ay naglayas, at ang timeline ay nagmumukhang kahina-hinala. Mabilis na nagdurugtong ng mga piraso si Richie. Tinawagan niya si Kevin, ang boses ay parang kargado na baril, at nagbabala, kapag hindi nakauwi si Tommy bago maggabi, may kapalit ito. Ang uri ng gulo ay hindi nagtatapos sa ilang bangkay lang. Samantala, unti-unting gumuguho ang personal na buhay ni Harry sa totoong oras. Siya at si Jan ay paikot-ikot lang, paulit-ulit na nagtatalo. Ang anak nila, si Gina, ang nagsisilbing tao sa gitna ng dalawang sumasabog na time bomb. Sinusubukan niyang pumagitna, pero hindi maaayos ng therapy ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Pilit ni Jan na magpa-therapy, at todo kontra si Harry. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa, at paulit-ulit din siyang sinusubukang kumbinsihin ni Harry na huwag ituloy parang bato ang kausap. Sa huli, pumayag na lang si Harry na aayusin nila ang lahat na ang ibig sabihin ay istorbo lang ang therapy. Pero kabisado na ni Jan ang ugali ni Harry. Para lang daw itong delay tactic na walang patutunguhan. May problema na mas malaki si Harry na kailangan niyang ayusin, at ito ay nagsisimula sa ibaba. Paikot-ikot si Richie na parang pating, at kapag hindi lumutang agad si Tommy, giyera ang kasunod. Hindi rin nakakatulong si Eddie. Nagtitikom ng bibig ang bata na parang allergic sa pananagutan. Kaya si Conrad, na laging strategist at may kakaibang plano, nagdesisyong pagsamasamahin ang lahat sa Moody's Boxing Gym. Neutral ground, malinis na gloves, at maruruming intensyon. Ang gym ni Moody ay hindi lang lugar para magbasagan ng mukha ang mga siraulo. Dito nag-aayos ng problema ang mga crime lords nang hindi nagpapaputok. Si Moody ay parang bangko ng Switzerland, ginagawang negosyo ang pagtatalo ng gang, 50,000 grand mula sa bawat panig, lahat ng cellphone ay kinukumpiska, at isang gintong patakaran, walang banta, walang karahasan. Kapag may dugong tumulo, silang lahat ay magbabayad. Sa madaling salita, ito ang fight club para sa mga taong nagfa-file ng taxes gamit ang shell companies. Sa ngayon, sina Richie at Harry lang ang nasa ring. Ang lahat ng iba, goons, bodyguards, at mga maugat ang daliri sa gatilyo, naghihintay sa labas. Chess na ang nilalaro ni Harry habang ang iba nagsisimula palang magbukas ng board. Tahimik niyang inutusan ang mga tao niya na nakatutok ang baril sa grupo ni Richie. Isang tangulang mula kay Conrad, tapos magiging libingan na ang lugar na ito. Nagpakitang gilas si Richie, nilulubog si Harry sa mga papuri na parang mantika na lumuluto sa fishball, sinusubukang hilahin siya sa kampo niya. Pero hindi nakumbinsi si Harry. Alam niyang kahit malambot ang guwantes, nakatago pa rin ang kamao ng pagtataksil. Simple lang ang sabi ni Richie, kausapin niya si Eddie, o sisiklab ang dugo bago magtanghali bukas. Iyon na ang kanyang desisyon, mas mababa sa 24 na oras bago sumabog ang lahat. Kaya tinawagan ni Harry si Conrad at binigyan siya ng opsyon, utusan ng kanyang puwersa, patayin na si Richie ngayon para makatakas sila sa magulong resulta. Pero nag-alinlangan si Conrad, para sa lalaking nagtayo ng matibay na imperyo para sa mga bangkay, bigla siyang naging pilosopo. Pumasok si Maeve na laging mas malamig ang ulo, at sinabi niyang hindi ito ang tamang oras o lugar. Gabi na, at nagsisimula ng mapuno ang Harrigan Estate ng mga multo at mamahaling coat. Dumating ang anak ni Conrad na si Saraphin, kaladkad si Brendan papunta sa gulo. Hindi siya matiis ni Maeve, nakasulat sa mukha niya ang hindi pagkatuwa, parang maling shade ng foundation. Dumating din si Kevin, kapansin-pansing wala si Eddie.
Kumpleto na ang mesa, maliban sa tanging si Raulong nagpasimula ng lahat ng kaguluhang ito. Pati ang mga abogado ng pamilya ay nagpakita. Kapag nagpakita ang mga abogadong ito, hindi sila narito para makipagyakapan. Ibinulgar na ni Conrad ang lahat, ang plano niya, ang matagal na niyang laro. Sabi-sabi sa kalye, humihina na siya. Naungusan na raw siya ni Richie matapos nitong makakuha ng malaking deal sa mga Mexican, at makakuha ng parte sa fentanyl market. Pero hindi nahuhuli si Conrad. Hinihintay niya ang tamang oras. Ang plano talaga ay hayaang pumasok si Richie, makipagkaibigan sa cartel, at saka sila mag-aalok ng mas magandang deal kapag wala na si Richie sa eksena. Walang kompetisyon kung nakahandusay na ang kalaban mo sa kanal. Bakit ka tatakbo sa karera kung pwede mo namang baliin muna ang binti ng karibal mo? Ang problema lang, may nabubulok na sa loob mismo. Kinausap ni Maeve si Conrad para sa isang maliit na pag-uusap ng pagtataksil. Nagbaba siya ng bomba, nagbibigay si Archie ng impormasyon kay Richie, naglalaro sa magkabilang panig na parang bakod. Hindi lang siya traidor, delikado siya. Binigyan siya ni Conrad ng pagsubok, huling tsansa para magpakabait, at sablay na sablay ang resulta. Umaalingaw-ngaw ang putok, at bagsak si Archie, wala ng buhay at umaagos ang dugo. Hindi na nagtagal si Conrad para pagmasdan ang kanyang ginawa. Naglakad siya na hindi mapakali, tinatabig ang kamay ni Maeve na parang nakakapaso. Pinatay ng hari ang sarili niyang dugo. At biglang mas bumibigat ang korona. Umakyat siya sa itaas at naglaho sa katahimikan. Pero wala roon ang kapayapaan, ang nandoon ay ang unti-unting pagsapol na ang pamilya ay isa ring malaking liability, at ang tiwala ang pinakamabilis na paraan para mamatay. Sa huli, mas delikado pa ang mga kamag-anak na may ambisyon kaysa sa mga kaaway. Nakatayo si Harry sa anino ng bangkay ni Archie, tinitigan ang resulta ng gulo na may malamig na titig at tahimik na isipan. May dugong kailangang pupunasan, mga bakas na kailangang alisin, at mga tanong na paulit-ulit na umiikot sa ulo niya. Pinunan ni Kevin ang mga puwang, pareho siyang nabigla, pareho siyang hindi handa sa nangyari. At sa pagitan nila, may kasaysayan, magkaibigang nagkakilala sa bilangguan na naging panghabang buhay na kakampi. Ang samahan nila ay mas matagal pa kaysa sa kaguluhang ito, at iyon ang dahilan kung bakit nakaupo si Harry sa mesa. Pero ang ganitong buhay, kumakain ito ng bahagi ng kaluluwa. At nitong mga nakaraang araw, mukhang butas-butas na si Harry. Kinagabihan, biglang kumaliwa ang sitwasyon. Nilusob ng mga armado at pulis ang bahay ni Harry na parang kuta ng kartel. Nakatutok ang mga baril, matatalas ang mga sigaw, at nag-click ang posas pero hindi lumaban si Harry. Sumama siyang tahimik na para bang inasahan na niya ito. Alam niya ang proseso. Alam niyang may darating na kakampi, at pinuntahan siya ng matagal ng abogado ng Harrigan makalipas lang ang ilang oras. Sa istasyon, nakilala ni Harry si Detective Fisk, isang lalaking may mga matang bihirang kumurap at tinig na parang likas para sa masamang balita. Ipinapaliwanag niya ng diretso, lumulubog na ang pamilya Harrigan, at ito ang tanging lifeboat ni Harry kung gusto niyang makaligtas. Nagtanong din siya tungkol kay Archie, pero hindi nagsalita si Harry. Pagsikat ng araw, sinundan ni Richie si Kevin sa kalsada. May mga tanong siya, at wala ni isa roon ang magalang. Nagsimula siya sa pagtatanong kung nasaan si Tommy. Kalma pa rin si Kevin, pero ayaw ni Richie ng katahimikan. Binigyan niya ito ng isang oras para ayusin ang lahat. Pagkalipas, babalik siya dala ang higit pa sa mga salita. Para itong salita galing kay Satanas, magalang ang tono, pero nakamamatay ang implikasyon. Hindi na hinintay ni Kevin ang oras. Tinawagan niya si Bella at nagsimula ng plano. Kailangan nang ilipat si Eddie ngayon, at inutusan niya ang 2 tauhan ni Harry para ihatid ito sa Cotswolds. Ang sumunod ay malayo sa maayos. Hinabol sila ng grupo ni Richie sa makikitid na kalsadang probinsya, ginawang eksena ng habulan ang kanayunan ng Inglaterra. Muntik na, sobrang muntik na, pero nakabalik si Eddie sa estate ng buo, kahit bangag na ang lahat sa tensyon. Samantala, dumating si O'Hare sa istasyon at inilabas si Harry, gaya ng ipinangako niya. Pero may mali. Ang pag-aresto, ang oras, ang mga tanong ni Fisk, walang nangyaring aksidente rito. May traidor sa loob, may naglalabas ng impormasyon sa pulis, sapat para guluhin ang lahat, at parehong alam iyon ni na Harry at O'Hare. Pinaghihinalaan ni O'Hare si Maeve pero hindi kumbinsido si Harry. Siyempre, hindi rin sila handang gumawa ng panibagong pagkakamaling kasing laki ng kay Archie nang walang ebidensya.
Sa halip na maglabas ng baril, nagpasya silang magsimulang mag-imbestiga. Hindi nila alam na iyon mismo ang gusto ni Fisk, guluhin si Harry, hayaang siya mismo ang maghanap sa traidor, at kapag nagkaroon siya ng kontak, susundan iyon ng pulis. Matalino, marumi, pero matalino. Sa ibang lugar, binisita ni Brendan ang half-sister niyang si Seraphine, dala ang isang hilaw na plano para maibalik ang tiwala ng kanilang ama. Hindi niya pa man nasisimulan ang peach, tinapyas na ni Seraphine ang pride niya. Sa sandaling bumubuka ang bibig niya, binanata na siya nito gamit ang lahat ng kabiguan niyang pilit niyang kinakalimutan. At para lalong sirain ang araw, nagbitaw pa siya ng isang creepy na komento tungkol sa kapatid niya, pang-award sa pinakakasuklam-suklam na linya. Ibinato ni Seraphine ang ambisyon niya pabalik sa mukha nito at mariing sinabi na wala siyang tapang para sa buhay na ito. Kung pera lang ang mayroon sila, nabili na sana ni Brendan ang buong mansion. Maya-maya, dumating sina O'Hara at Harry sa estate kung saan sabik na si Conrad na gumanti. Pinigilan muna ni Harry ang galit, dinala si Conrad sa isang tabi, at binanggit ang insidente sa istasyon ng pulis. Ipinangako niyang alamin ang totoo tungkol sa espiya, tungkol kay Archie, at si Conrad, na patuloy na ginugulo ng ginawa niya, ay napabulong na marahil ay dapat tinanggal na lang niya ang dila ni Archie kaysa tanggalin ang buhay nito. Sa itaas, binisita ni Harry si Eddie at inilatag ang lahat. Ipinapakita ng CCTV footage na kasama niya si Tommy. Napilitan si Eddie at sa wakas ay nagbigay ng mga pangalan, dalawang mayayamang bata mula Westminster, sina Alfie King at Jack Whaley. Sapat na itong simula para sundan ni Harry, at hindi siya nag-aksaya ng oras patungo kay Richie, umaasang mapapakalma ang sitwasyon. Natagpuan ni Harry si Richie sa bar pero wala ng kapayapaan na maiaalok. Hindi na naglalaro ng diplomat si Richie nang sabay niyang ipinakita ang mga larawan ni Gina, anak ni Harry, bawat isa ay may nakatagong banta. Nagsalita pa siya ng kakaibang kwento tungkol sa Burger King at kabataang creepy, patunay na wala siyang filter at mas kaunti pa ang kanyang katinoan. Gusto niya si Tommy, at kung hindi ito may hahatid ni Harry, mapanganib ang kaligtasan ni Gina. Ang pagbabanta sa anak ng tao ay mabilis na paraan para magpauna sa sariling libing. Sa bahay, hindi rin maganda ang sitwasyon. Sawa na si Jan sa mga half-truth at walang laman na katiyakan. Nakikipag-usap siya sa mga abogado, baka pa nga mag-divorce, at si Harry ay nasa manipis na yelo. Alam niya na may mali kay Gina, pero nagsinungaling si Harry, sinasabi na ayos lang ang lahat kahit unti-unting bomb ibigay ang mga pader sa paligid. Pagkatapos, binisita ni Harry si Isabella, asawa ni Kevin. Dati, sinubukan niyang ayusin ang deal sa pagitan ng kanyang ama, isang government minister, at isang French businessman na si Antoine. Hindi naging maayos ang pagpupulong. Tinamaan siya ng mura ng kanyang ama tungkol sa edad, at ipinahiwatig na hindi niya kakayanin. Patuloy pa rin siyang sumusubok na makuha ang deal pero mabigat ang timing, at sa dami ng nangyayari, halata na abala ang isip niya sa iba. Inanyayahan niya si Harry na manatili sa hotel kasama siya, dala ang ilang hindi magandang ideya sa ulo. Siyempre, tumanggi si Harry, marami pa siyang sunog na kailangang apulahin. Sa huli, natunto ni Harry sina Jack at Alfie. Malakas ang kanilang mga boses pero pagdating sa totoong sagot tungkol kay Tommy, malabo ang paliwanag. Spoiled, mayaman, at kalahating may alam lang, sapat lang ang impormasyon nila para patunayan ang pinakamalalang takot ni Harry. Sangkot si Tommy sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan ng kahit sino sa kanila. Sa state, kinausap ni Maeve si Eddie at pinaalala kung sino ang nagpalaki sa kanya, ang naglinis ng kanyang suka, pumupunas ng luha, at nagturo sa kanya ng mga madilim na sining ng Harrigan survival. Siya ay sa kanya, gaya ng sinasabi niya. Pero hindi kumbinsido si Conrad sa sentimental na paliwanag. Tinawag niya si Eddie na mahina at pinaalala sa lahat na iisa lang ang gumagawa ng desisyon sa pamilyang ito, at hindi iyon ang babae na naglalaro ng therapist na may galit. Tumatakbo na ang oras, at sa wakas, dumating si Harry sa club kung saan nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Sumugod siya na nakataas ang kamao at halos hindi mapigilan ang galit. Ipinilit niyang malaman kung nasaan si Tommy, at pumayag ang manager, ipinapadala siya sa basement. At narito na ang katapusan ng linya. Patay na si Tommy, nakalagay sa kahon na parang package. Halos walang oras si Harry para iproseso ang huling suntok sa sikmura bago pumutok ang langit. Sumabog ang bahay ni Kevin sa isang napakalaking pagsabog na umaalingaw-ngaw sa gabi na parabang sigaw ng universo.
Ilang sandali lang, tumawag si Kevin, nanginginig pero buhay pa, at ibinaba ang balitang si Richie ay gumawa na ng kanyang galaw at hindi na naglalaro. Ngayon na natagpuan ang katawan ni Tommy at palapit ng palapit ang banta, sinabi ni Harry kay Kevin na magkita sila sa yard at isama rin si Eddie. Samantala, bumisita ang mga tauhan ni Richie sa bahay ni Harry, marahil umaasang nakakatakot ang presensya nila. Pero ang nakuha nila ay si Harry sa speaker kasama si Conrad, malamig na pinaaalala sa kanila kung sino ang kanilang kinakaharap. Alam ni Harry kung sino sila at kung sino ang kanilang iniulat. Binalaan niya na kung may maling hininga man, sila'y magiging wala lang sa mapa. 2 lalaki, isang misyon, walang utak. Iyon lang ang kailangan, ang banta. At bigla, nagpapanggap na wala silang nakita. Kailangang makahanap si Harry ng ligtas na lugar para mag-regroup, kaya pumunta siya kay Mike, isang matagal ng kaibigan na ngayon ay relutanteng nagiging Airbnb host. Si Mike, isang sports rider at palpak na sugarol na may utang na 30,000 pounds kay Harry, hindi natuwa sa pagdating niya pero wala siyang gaanong magagawa. Pinatuloy ni Harry sina Gina at Jan sa bangka ni Mike para sa kaligtasan habang naghahanda siya para ayusin ang gulo na palapit na sa kanila. Sa yard, nakita ni Harry sina Kevin at Eddie kasama ang isang nakakatakot na exhibit na si Valjean, ang may-ari ng club, nakatali sa upuan at ang mukha ay parang kinain at niluwal ng buhay. Sa tabi niya ay ang hindi malilimutan na tanawin ng katawan ni Tommy, binugbog at walang buhay. Ayon kay Valjean, inalok siya ni Eddie ng 10,000 pounds para tapusin si Huggy. Ang parte ng planong iyon ay ibalik pareho sina Tommy at Eddie sa club. Nakabalik si Tommy, pero hindi dumating si Eddie, at si Tommy ay nasaksak ng kutsilyo ng hindi bababa sa 50 beses. Hindi iyon pagpatay, iyon ay isang art project. Nagngangalit si Kevin, ginamit ang taser kay Eddie at humingi ng kasagutan. Nang humuhupa ang kuryente, tinawagan ni Kevin si Conrad para iulat ang katotohanan. Pero si Maeve paikot-ikot na parang lawin sa silid, ay nakakita ng nangyayari. Sa halip na magalit o matakot, ngumiti siya parang proud school mom sa isang twisted science fair. Gusto pa niya na maging proud si Conrad. Hindi naman nakumbinsi si Conrad, sa halip pinutol niya ang tawag at inimbitahan si Maeve sa Sonne dahil, ayon sa kanya, wala nang mas tamang paraan para pag-usapan ang murder case ng pamilya kundi magpapawis na lang sa kahoy na kahon. Sa tahimik na Sonne, pinagplanuhan nila ang susunod nilang galaw. Iminungkahi ni Maeve na puntiryahin si Von, girlfriend ni Richie, bilang kalamangan, habang mas gusto ni Conrad ang malupit na galaw, pinag-uusapan ang pagbibigay ng armas sa lahat at pagsira sa crew ni Richie mula sa loob. Si Maeve, na tinatawag ang sarili niyang White Queen, ay pinaalala kay Conrad at sa sarili niya na isa siyang manlalaro sa larong ito mula pa sa simula, tulad ng chess. Pero lasing ang lahat, at ang mga pyesa ay kumakatal sa kanilang kapwa. Samantala, gumawa si Harry ng galaw papunta sa isang care home, bilang pagtupad sa pangako kay Maria na mabigyan ang kanyang ina ng komportabling tirahan. Dumating siya ng huli, pero alam niyang makakagawa siya ng paraan gamit ang suhol at ngiti. Habang siya'y paalis, napansin niya ang isang pamilyar na mukha, isa sa marahas na mga gwardya sa kulungan noong siya'y nakakulong. Hindi niya ginampanan ang lumang sama ng loob pero nananatili ang multo, at sa kasamaang palad, may kumuha ng litrato sa kanya habang palabas na nagpapalakas sa lumalaking anino at sumusubaybay sa bawat galaw niya. Sa shipyard, dumating ang mga karagdagang tauhan na handang magbigay ng puwersa. Si Kevin, gayunpaman, nakatuon ang mata kay Isabela. May mali sa kanya. Inaayos niya ang isang pagpupulong sa pagitan ng kanyang ama at ni Antoine, isang French businessman na may malabong intensyon. Si Isabela, labis na hindi masaya sa kanyang kasal at malinaw na naglalaro ng mahabang plano, ay sinusubukang magkaroon ng leverage habang naghahangad din ng paghihiganti laban sa kanyang ama, na hindi kailanman tinrato siya bilang higit pa sa isang expendable pawn. Sa pagpupulong, nagbigay ang ama ni Isabela ng isang nakakapukaw na linya, magagawa niyang ialok ang sinuman sa harap ng sinuman sa tamang presyo. Ang buong interaksyon ay nakatala sa isang lihim na kamera na inihanda ni Isabela kasama si Antoine. Pero nagpasya si Antoine na gumawa ng kopya para sa insurance, gamit ito upang i-blackmail siya at manatili sa script. Walang mas masabi sa tiwala kaysa sa pag-record sa iyong ama para sa blackmail at napaglaruan ka pa rin. Samantala, sina Harry at Kevin ay naghahanda para patayin si Valjean, ngunit nagpasya na lang silang gamitin siya.
Pinatakbo nila ang textbook na good cop bad cop routine, binabaluktot ang mga tornilyo ng sapat lang para sumang-ayon si Valjean at pumayag na tulungan sila, lalo na dahil nakataya na ang buhay ng kanyang pamilya. Sa estate ni Conrad, muling pumasok si Eddie, humihila ng malamig na titig mula kay Sarapina at mahaba-habang listahan ng reklamo mula kay Brendan. Pumasok si Maeve, humuhuni na parang ibon at pinupuri si Eddie habang sabay na nagtatanong kay Sarapina. Si Sarapina, laging handa sa sagot, ay pinaalala kay Maeve na nagpakasal lang siya sa pamilya at hindi kailanman nakapasok sa papel na maging hukom. Ang politika ng Harrigan bloodline ay mas kaunti lang sa pamilya ng Game of Thrones at para bang kumakain lang ng huling hapunan. Matapos ang pag-uusap ng pamilya, umalis si Conrad kasama si Sarapina, na diretsahang nagtanong kung talagang si Eddie ang pumatay kay Tommy. Alam niya na ito ay magiging flashpoint na magtutulak kay Richie na ideklara ang digmaan. Si Conrad na pinapanatili ang ilusyon ng kontrol, ay iniiwasan ang tanong, ngunit alam ng lahat na tumatakbo ang oras. Tumawag si Harry kay Richie, ibinabalita na patay na si Tommy at itinatalaga ang sisi kay Valjean. Ang galaw na ito ay dinisenyo rin para ilayo ang mga pulis, gamit ang mabilis na pagpapalit ng kotse kasama si Kevin upang malito ang kanilang tagasunod. Habang hinahabol ng mga pulis ang decoy na kotse, isang anonymous tip ang nagdala sa kanila sa nakabaon na katawan ni Archie Hammond, na kanilang hinukay. Isa pang katawan, isa pang gulo. Ipinadala ni Harry ang duguan na si Valjean kay Richie, sinasabing siya ang pumatay. Si Richie, bagaman hindi kumbinsido pero interesado, ay naghahanda na siyang pahirapan ang lalaki hanggang sa lumabas ang katotohanan o may masira, alinman ang mauna. Alam ni Harry na mas masahol pa sa kabiguan kay Richie ay ang pagsisinungaling sa kanya. Sa lungsod, tumawag si Bella kay Harry sa kanyang hotel room, nanginginig at nahihiya tungkol sa sitwasyon ng blackmail. Inamin niya ang nangyari, at si Harry, bilang laging tagasagot sa problema, ay nangakong aayusin ito. Bago siya umalis, naglabas si Bella ng mapait na salita, iniisip ang isang alternatibong mundo kung saan naghalikan sila at wala ang gulo. Halos lumapit si Harry, naaakit sa pagtakas pero hinihila siya pabalik ng realidad. Umalis siya, alam na nagbago na ang laro at mas lumalala pa ang sitwasyon. Pumunta si Harry kay Antoine at matapos ang bahagyang pananakot, iniabot ng Frenchman ang memory card kasama ang backup copy na inakala niyang matalino. Pero si Antoine, sa isang maling kalkuladong hakbang, ay sinubukang suhulan si Harry ng 40 grand, iniisip na kayang talunin ng pera ang katapatan. Spoiler alert, hindi nagustuhan ni Antoine ang kinalabasan. Pinagsalpak ni Harry pabalik ang pera at umalis na parang taong allergic sa pagtataksil at pangit na alok. Susunod na destinasyon ay ang bangka kung saan nakatago sina Jan at Gina. Si Jan, sawa na sa palaging cloak and dagger lifestyle, ay sinaway si Harry dahil palagi siyang nalulunod sa drama. Si Gina, na malinaw na narinig na ang sermon na ito dati, ay sinuot ang kanyang headphones na parang binabara ang lecture ng magulang. Sinubukang ipaliwanag ni Harry ang ginagawa niya, pero pinigilan siya ni Jan gamit ang kanyang personal na 3 hindi gusto, pusa, paglangoy, at malaman ang anumang tungkol sa trabaho niya. Ayos lang sa kanya na hindi alam basta makakapanatili siya sa kanyang sariling normal na mundo. Gusto rin niyang umuwi, at bagaman hindi pumayag si Harry sa simula, sa huli pumayag siya. Sa estate ng Harrigan, tumanggap si Conrad ng tawag. Natagpuan na ang katawan ni Archie. Agad na natakot siya at lumingon kay Maeve na agad sinamantala ang pagkakataon para magpasiklab ng gulo. Mabilis niyang binanggit na 2 lamang ang nakakaalam kung saan inilibing si Archie, walang iba kundi si Conrad at si Harry. Habang iginiit ni Conrad na dapat may ibang paliwanag, pinaikot ni Maeve ito sa isang konspirasyon, iminumungkahi na si Harry ay nagtatrabaho sa ilalim ng pagkukunwari sa buong panahon. Sinasabi niya na hindi ito basta pagkakataon na tumawag ang mga pulis kay Harry agad pagkatapos ng libing. Si Conrad, gayunpaman, ay hindi pa handang paniwalaan ang sinasabi niya at buong tapang na ipinagtanggol si Harry, pero mas tumutulak si Maeve. Sa huli, pumayag si Conrad ng sapat lang upang tawagan si Paul at bigyan siya ng isang nakakatakot na bagong utos. Samantala, sina Harry at Kevin ay nagpapahinga, naiinip na naghihintay sa paglabas ni Valjean. Dito dumating si Donnie sa garahe, hinahanap si Harry. Hindi kilala ni Harry ang pangalan pero tumaas ang kanyang kilay nang banggitin ni Donnie ang tungkol kay Suzel. Gayunpaman, sinaway lang ito ni Harry, sinasabi na wala siyang alam.
Sa yard, sina Harry at Kevin ay nagsusuri ng kasaysayan, lalo na ang masamang tao na nakita ni Harry sa care home, isang gwardya sa kulungan na si Rosby. Sinabi ni Kevin na hindi niya kilala ang pangalan pero ang kanyang poker face ay sobrang perpekto. Kapag sinasabi ng isang tao na hindi nila kilala ang isang lalaki pero kumikindat na parang Morse code, malamang kilala nila ang lalaki. Habang nagaganap ito, nag-iisa si Jan sa therapy. Ipinapakita niya si Harry bilang isang taong may kakayahan, tapat, at mapagmahal pero may dalawang pamilya, sina Jan at Gina, at pagkatapos ang mga Harrigan, na laging inuuna. Pagkatapos ng session, tumawag si Jan kay Alice para sa kape, malamang para maglabas ng tensyon. Pero hindi niya alam, binabantayan sila ni Conrad at Maeve saan man sila pumunta. Sinusubaybayan nila si Jan at malapit nilang binabantayan ang parehong siya at si Harry. Habang nagtatagal sina Kevin at Harry at naghihintay sa hindi maiiwasang galaw ni Richie, napunta ang usapan kay Bella. Ipinaliwanag ni Kevin na nakatago pa rin siya sa hotel at tumatangging bumalik sa mansion ng Harrigan. At dito dumating ang bomba, nagkaroon ng relasyon si Bella at Conrad. Ayon sa kanila, pumupunta si Bella sa bahay at napunta sa kama ni Conrad ng ilang beses. Sinabi ito ni Maeve kay Kevin, na kinumpirma mismo kay Bella. Nagkakilala sila sa Cheltenham, at kahit 50 taong gulang na si Conrad, nagagawa pa rin niyang makipagbakbakan sa 6 o 7 babae. Umakyat si Bella sa hagdan, at nang malaman ni Maeve, lumala ang sitwasyon. Sa huli, napunta siya kay Kevin, na pinayagan ito alang-alang sa pamilya, lalo na't nandoon na si Eddie. Ang puno ng pamilya Harrigan, ay parang soap opera na isinulat ng isang unggoy. Sa bangkita, tinapos ni Jan at Alice ang kanilang kape. Si Alice na tahimik na ipinapasok ang kanyang agenda, ay pinupuno ang isip ni Jan ng pagdududa. Pagdating nila sa apartment ni Jan, dumating si Conrad at ipinakita ang kanyang charm kay Alice. Ngunit sa sandaling umalis siya, ang charm na iyon ay nagbago sa pagbabanta. Lumapit siya kay Jan, pinaalala na si Harry ay pamilya, at binalaan siya laban sa pagsisiwalat ng kanilang kasal. Malinaw na binabantayan siya at malinaw din na natakot siya ng todo matapos umalis si Conrad. Sa gabing iyon, tumawag si Richie kay Harry at sinabing pumunta siya ng mag-isa sa hating gabi. Ipinapaalam ni Harry kay Conrad at Kevin ang sitwasyon pero tiniyak niya sa kanila na walang dapat ipag-alala. Bago umalis, bumalik siya sa bahay at nalaman mula kay Jan na si Conrad ay nag-iikot at nagmamasid. Mas kawili-wili, si Alice pala ay undercover cop, at ang creepy na panliligaw ni Conrad ay hindi sinasadyang nakapagbigay ng paraan, pero mataas ang panganib at lahat ay nakataya. Sa estate, inaalagaan ni Maeve si Eddie na para bang siya ang paborito niyang pabagsak na granada. Nagtatanong si Eddie kung galit sa kanya ang mga tao, at si Maeve bilang manipulator, ay pinapalakas ang loob niya sa pamamagitan ng matatamis na kasinungalingan kung gaano siya pinahahalagahan. Nang nabanggit niya sina Kevin at Harry, agad niyang tinatanggihan ang mga iyon. Tiniyak niya kay Eddie na eksakto kung nasaan dapat ang mga ito. Bilang master sa likod ng lahat, ipinakita ni Maeve ang kanyang pagkabigo sa kakulangan ng agresyon ni Conrad habang ang mga Stevenson ay umaakyat sa hagdan ng kapangyarihan. Pinapalakas niya si Eddie, sinasabi na ang pagsaksak kay Tommy ay isang mensahe, at darating din ang susunod. Pagdating ng gabi, iniwan ni Harry ang memory stick at kinopya ito kay Bella, pero hindi siya sumusuko sa kasunduan. Sa halip, tinawagan niya si Antoine para ayusin ang lahat. Habang palabas na si Harry, nagkita sila ni Kevin sa hagdan. Malamig ang relasyon nila ni Bella, at ang pagpapakita ng pagmamahalan ay parang isang pagtatanghal na wala sa kanila ang nag-e-enjoy. Sa sasakyan, ibinunyag ni Kevin ang isang bagay na hinala na nila. Kilala niya si Rosby. Niloko at inabuso siya ng lalaki noong siya ay nasa kulungan. At kahit hindi ito diretsong sinabi sa palabas, malinaw kung anong uri ng trauma ang dinanas niya. Hindi sinabi ni Kevin kay Harry, hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil masyadong totoo at masakit ang alaala. Sa wakas, nakaharap ni Harry si Richie. Si Valjean ay buhay pa rin sa kabila ng lahat pero may ibang plano si Richie. Iniabot niya kay Harry ang isang kutsilyo at pinapasaksak ang lalaki ng paulit-ulit, sinusubok ang katapatan at dedikasyon ni Harry. Hindi kumurap si Harry, hindi nag-atubili, at nag-alok pa siyang linisin ang gulo pagkatapos. Nasiyahan si Richie pansamantala at naniwala sa kwento tungkol sa may-ari ng club pero hindi pa siya natapos. Gusto niyang dumalo ang buong Harrigan crew sa libing ni Tommy.
Umupo sina Kevin at Harry upang suriin ang baluktot na imbitasyon ni Richie. Inaasahan ng buong pamilya na dumalo sa libing ni Tommy at sa kasunod na kaguluhan. At bagaman agad nilang nakitang ito ay isang malinaw na bitag, ang nakakainis ay walang tunay na paraan palabas. Dumalo at panganib na pumasok sa digmaan, o huwag dumalo at ibigay kay Richie ang kwento. Lumipat ang usapan sa mas madilim na teritoryo nang muling banggitin ni Harry si Rosby. Si Kevin, na noon ay nagkunwaring walang alam, sa wakas ay inamin na alam niya ang lalaki, at hindi ito basta alaala lamang. Lumabas na si Rosby ang gwardya sa kulungan na inabuso si Kevin noon. Hindi niya direktang sinasabi ito, pero ramdam mo sa mukha niya ang bigat ng alaala, at si Harry, na nakakaintindi sa mga senyales, ay hindi na nagtanong ng higit pa. Ipinahayag niya lang na alam niya kung nasaan si Rosby, pero bago pa sila makagalaw, tinawag sila ni Conrad sa Cotswolds para sa isang dramatikong tinaguriang Council of War. Sa biyahe papunta roon, nalaman ni Jan sa unang pagkakataon na dadalo sila sa libing ni Tommy. Sinasabi ng kutob niya na ito ay isang napakamasamang ideya, at syempre, tama ang kutob niya. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Bella sa listahan ng mga dadalo, biglang nag-iba ang kanyang ugali. Selos, ang isang emosyon na kayang talunin ang katwiran. Sa pulong ng council, pilit inamin ni Harry na ang galaw ni Richie ay mula sa kanyang sariling mga salita, napakatalino. Isa itong checkmate na galaw. Dumalo man sila o hindi, talo sila. Naniniwala si Kevin na ang libing at paggising ay hindi agad magdudulot ng karahasan, ngunit magiging isang pampublikong palabas na idinisenyo upang kahiyahiyang kontrolin ang pamilya Harrigan. Si Richie, na may pusong sugatan at naghahangad ng paghihiganti, ay hindi pa naghahanap ng dugo. Gusto lang niyang ipakita sa mundo kung sino ang nasa ibabaw. Gayunpaman, kung pupunta sila, kailangan nilang mag-ingat. Nagbabala si Harry laban sa labis na pag-inom, lalo na kay Eddie, dahil kapag umiinom si Eddie, hindi malayo ang kaguluhan. Upang masigurado ang kanilang kaligtasan, nagplano si Harry ng contingency plan na may kasamang smuggled na armas sakaling lumala ang sitwasyon. Napagdesisyonan na sila ay dadalo pero hindi papasok na walang paghahanda. Si Maeve at Eddie ay hayagang tutol sa ideya, kumbinsidong ito ay isang bitag, at tinatawag si Conrad na baliw sa pag-iisip nito. Ngunit si Conrad, gaya ng dati, ay hindi nakikinig sa payo maliban kung ito ay nakadamit ng Armani at may dala-dalang bote ng single malt. Sa kabutihang palad, nakapag-ayos si Harry ng isang tahimik na insurance policy. Isa sa mga tauhan ni Richie, na may lihim na relasyon kay Von, ay napilitang tumulong dahil sa blackmail. Binuksan ni Harry ang telepono ng lalaki gamit ang pinakasakir na passcode sa mundo, na isa sa lahat ng numero hanggang 6. Sino ang lalaki? Isang toddler na may burner. Inusisa ni Harry ang mga compromised na larawan. Sa tulong ng ebidensya at pera, napaniwala niya ang lalaki na magtago ng ilang baril sa lugar bilang paghahanda. Samantala, sinusubukan ni Brendan na maakit si Sarapina. Dumating siya nang walang imbitasyon, ipinakita ang ilang mamahaling alahas na parabang nag-audition siya sa remake ni Guy Ritchie, at iminungkahi ang ideya ng isang mamimili na kailangan lang ng kaunting tulong pinansyal para maisakatuparan ang plano. Ngunit hindi naman na-impress si Sarapina. Gusto niya ng 80% ng komisyon kung siya ay makikilahok. Sinubukan ni Brendan makipagnegosasyon pero kitang-kita na siya ay napaka-over sa sitwasyon. Ang pakikipagnegosasyon kay Sarapina ay parang paglalaro ng chess laban sa isang pating, sa ilalim ng tubig at kulang sa hangin. Sa lungsod, tumawag si Alice kay Jan at humiling ng pagkikita. Habang nag-uusap, casual na binanggit ni Jan ang tungkol sa libing, at agad nitong ipinasa ang impormasyon sa kanyang mga handler sa pulisya. Bawat galaw ngayon ay may nagbabantay. Dumating ang libing, puno ng tensyon at dalamhati. Umiinom na si Maeve bago pa man sila makarating sa simbahan. Sa daan, si Eddie, na kilala sa paglikha ng kaguluhan, ay sinusubukang kunin ang tiwala sa pagitan nina Harry at Kevin, tinatanong ang kanilang katapatan. Hindi ito nagtagumpay pero malinaw ang intensyon. Sa libing, dumating ang buong pamilyang Harrigan, sinusubukang panatilihing maayos ang lahat. Pero si Eddie, gaya ng nakagawian, ay nagsimula ng eksena. Tinawag niya si Richie na Richard na may buong passive-aggressive na smugness at dahan-dahan na hinipo si Von sa pisngi, na hindi maganda ang kinalabasan. Wala nang mas masayang pampasigla na parangal kaysa sa funeral flirt. Habang nagbibigay ng talumpati si Richie, bumubulong si Maeve kay Conrad na pinagmamasdan siya ni Richie, sinusubukang hamanin at hamakin siya sa harap ng lahat.
Gumanti si Conrad at sumagot ng malakas na napalingon ng iba, at tumaas ang antas ng drama. Kasunod nito, pumunta si Eddie sa itaas at nagsimulang maglakad-lakad sa mga kwarto, naghahanap ng pagkakataon para lumala ang sitwasyon. Nahuli siya ni Harry at binigyan ng matapang na salita na nagtanggal sa lahat ng kanyang kumpiyansa. Hindi ito laban, dominasyon ito. Kumalma si Eddie pansamantala. Sa ibaba, pumunta si Harry sa isang visual standoff habang patuloy na pinapaso ni Richie si Conrad sa kanyang mga titig. Pagkatapos, kumilos na naman si Maeve. Nilapitan niya si Von at sinubukang magpasimula ng gulo pero pinaalis siya ni Von sa isang casual na insulto. Tinawag siyang pangit ngunit sapat na iyon para magtunog elegant. Si Maeve na nasaktan at lasing na, ay bumalik sa kanyang baso, hindi alam na nilagyan ng pampatulog ang inumin para pigilan siyang tuluyang sumabog. Bago siya mawala ng malay, naipadala pa rin niya ang isang signal kay Eddie. Tumugon si Eddie sa pamamagitan ng aksidenteng pagbangga sa isa sa mga tao ni Richie habang sinusubukang magpasimula ng laban. Mabilis na pumasok si Richie at nilutas ang sitwasyon, iniutos sa isa sa kanyang mga tao na ihatid si Eddie pauwi. Ang buong pangyayari ay nakakakilig sa kakaibang paraan, parang nanonood ng aso sa dinner jacket na sinusubukang makapasok sa black tie gala. Sa wakas, nagkaroon ng pribadong usapan sina Conrad at Richie. Kalma na ibinunyag ni Richie na alam niya kung sino ang pumatay kay Tommy. Lahat ng detalye ay isinisiwalat ng may-ari ng club. Sinabi niyang ayaw niya ng ganap na digmaan, ngunit malinaw niyang ipinapahayag ang isang bagay. Kung lalapit si Eddie sa mga tao ni Richie muli, patas na target siya. Iyan ang kasunduan. Nirerespeto ni Richie na dumating ang mga Harrigan pero hindi mapag-uusapan ang presensya ni Eddie. Hindi natin nakikita kung sasang-ayon si Conrad sa mga kondisyong iyon, pero si Maeve na nagising na mula sa kanyang pagkakatulog, ay hindi pa handang magpatawad o makalimot. Kaagad niyang tinawagan si Paul at nagsimulang magplano sa likod ng mga eksena. Mapanlin lang na kalmado ang umaga hanggang sa umalis si Von papunta sa kanyang kotse, handa sa isang simpleng pagpunta sa tindahan. Isinara niya ang pinto, pinaikot ang susi, at biglang sumabog ang buong kotse sa isang napakalaking apoy na agad siyang napatay. Mukhang hindi lang isa ang nakaschedule na pagsabog ngayong linggo. Sa pagpanaw ni Von, si Richie ay puno ng kalungkutan, ang kanyang galit at dalamhati ay nagluluto sa ilalim ng tubig. Si Donnie, na laging mensahero sa maling oras, ay hinihila si Harry sa tabi upang iparating ang mensahe mula kay Katmal Lister. Pero bago pa man masisimulan ni Harry na unawain iyon, kumalat na ang balita tungkol sa pagsabog na parang apoy sa damo, na sumisipsip sa lahat ng hangin sa anumang silid na pinapasukan nito. Si Gina, sa kabilang banda, ay biglang inalis sa kanyang psychology exam sa pinakamalalang oras. At habang siya'y dinadala, tinitigan niya ang kanyang ama ng isang tingin na kayang patigasin ang konkreto. Si Harry, gayunpaman, ay may mas malalaking bagay na kailangang ayusin at agad na muling nagtipon kasama ang natitirang bahagi ng angkan sa malawak na estate ni Conrad. Umiinit na ang tensyon at walang inaaksaya si Kevin sa pagharap kay Maeve, tiyak na siya ang nagplano sa pagpatay kay Von. Pero habang umiikot ang mga akusasyon, pinutol ni Conrad ang ingay, mayabang at hindi nababahala habang kinikilala ang buong pagsabog. Ito ay dapat mangyari, isang plan B kung sakaling pumapalya ang mga bagay. Pero ang kawalang galang ni Richie ay nagtulak sa kanya sa dulo. Kaya pinindot niya mismo ang gatilyo, pinasabog hindi lang ang kotse kundi pati ang anumang pagkakataon ng diplomasya na natira sa mesa. Ang plan B ay tila nangangahulugang sirain ang lahat. Hindi nagluluksa, si Conrad ay napuno ng enerhiya, halos handa na sa ideya ng bukas na digmaan, kumbinsido na malalampasan nila ang crew ni Richie sa armas. Si Kevin, gayunpaman, ay hindi natuwa. At pinaalala niya sa kanyang ama na kung wala si Archie, ang kanilang koneksyon sa mga Mexican, ang mismong mga kaalyado na gusto ni Conrad na maakit, ay putol na. At ngayon, sa galit at pabago-bagong emosyon ni Richie, sila'y tuluyang sumusugod sa isang buong digmaan sa teritoryo ng walang backup. Habang sinusubukan ni Kevin at Harry na pigilan ang kaguluhan, tumawag si Richie kay Conrad ng direkta. Ang tawag ay agad na nauwi sa isang pagtatalo na puno ng testosterone kung saan parehong sumali sina Eddie at Conrad upang utusan at lokohin si Richie. Si Kevin, na nanunood sa lahat ng nangyayari, ay napabagsak sa bigat ng sandali, buong kamalayan na bawat pagsisikap upang protektahan ang pamilya at pigilan ang digmaan ay tuluyang napinsala ng hindi na mababawi.
Isang taon na estratehiya ang winasak ng dalawang tanga sa isang tawag lang. Habang ang pamilya ay umiikot sa kaguluhan, sina Sarapina at Brendan ay malayo sa gulo. Sa halip, nasa Antwerp sila, abala sa isang transaksyon ng diamante kasama ang isang mamimili na nagngangalang Leonard. Pinatay nila ang kanilang mga telepono dahil ano ba ang silbi ng buhay kung walang excitement. At habang si Sarapina ay nananatili sa karaniwang hotel niya, napakaliit ng posibilidad na ma-rescue sila kung mauna si Richie sa pagtuklas kung nasaan sila. Samantala, naupo sina Jan at Bella para sa isang matagal ng kailangang pag-uusap. Nagbubuhos sila ng sama ng loob tungkol sa pagiging partner sa mga lalaking itinuturing ang digmaan bilang negosyo ng pamilya. Paulit-ulit na naiipit ang kanilang buhay dahil sa alitan sa dugo at mga misyon ng paghihiganti. Unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Jan, at lalo pang pinahirap ng sitwasyon nang lumapit si Conrad kay Gina, bumubulong ng matatamis na salita tungkol sa proteksyon at seguridad sa kanyang tainga, habang nagtatangka rin ng kontrol. Hindi walang muwang si Gina. Diretsyong pumunta siya sa kanyang ina at nagbabala, panahon na para umalis. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang helicopter ng perpekto ang timing. Ginamit ni Harry ang sandaling iyon para kausapin si Bella at pinayuhan siyang itigil ang sitwasyon kay Antoine bago pa lumala ang sitwasyon. Pumayag si Bella na pag-isipan ito, at agad na sumakay si Harry sa helicopter patungong Antwerp. Sa kasamaang palad, sa bahay, lalong lumala ang sitwasyon. Si Maeve, patuloy na pinapainit ng kanyang sarili sa halo ng paghihiganti at manipulasyon, ay tumawag kay Richie at nag-alok ng tinatawag niyang olive branch. Ang tunay niyang inaalok, gayunpaman, ay ang lokasyon ni Sarapina. Kapalit nito, gusto niyang iligtas si Brendan at ibinigay ang impormasyon sa ilalim ng dahilan ng nostalgia at respeto. Pumayag si Richie, ngunit hindi bago tawagan ang mga Mexican, marahil upang makipag-ayos sa isang deal na maaaring magpabago pa ng balanse ng kapangyarihan. Pagdating ni Harry sa Antwerp, nakakuha siya ng akses sa kwarto ni Sarapina sa hotel at agad sinubukan siyang tawagan. Si Brendan ang sumagot muna, agad siyang hinarang at hindi pinayagang makausap ni Harry si Sarapina. Maliwanag na si Brendan ay desperado na patunayan ang sarili, handang isugol ang lahat para makamit ang kahit kaunting respeto sa pamilya. Wala nang mas mahalaga pa kaysa baliwalain ang babala ng pagpatay para lang maisara ang isang transaksyon. Si Sarapina, na nararamdaman na may mali, hindi lang dahil sa kakaibang enerhiya ni Leonard, kundi pati na rin sa hindi karaniwang kaba ni Brendan, ay tahimik na ibinahagi ang kanyang lokasyon kay Harry nang hindi namamalayan ni Brendan. Sila ng kanyang kapatid ay nagpatuloy patungo sa bodega kung saan gaganapin ang deal. Sa simula, maayos ang pagpupulong, na ipinakita ni Leonard ang profesionalismo niya. Ngunit nang inilatag na ang mga diamante sa mesa, nagsimula ang kumpletong kaguluhan. Biglang pumutok ang mga putok ng baril at ang bodega ay naging isang saklaw ng pagpatay. Dumagsa ang mga armadong lalaki, walang pag-aalinlangan ang pagbabaril at halos lahat sa loob ay bumagsak. Naiwan sa sulok sina Brendan at Sarapina, nakatutok sa kanilang mga ulo ang mga baril at walang nakikitang paraan ng pagtakas. Tila ang negosyo ng diamante ay may napakabangis na patakaran sa pagbabalik, walang refund, walang makaliligtas. Dumating si Harry sa bodega, inaasahan ng isang labanan o marahil isang sablay na pagpapasa. Ngunit ang sasalubong sa kanya ay isang libingan na binabalot ng katahimikan at dugo. Ang tanging naruroon ay ang mga bangkay ng mga sundalo ng kartel na nakalatag sa sahig na parang mga natumbang domino at ang salitang digmaan na nakasulat sa pulang dugo sa konkreto. Hindi lang ito mensahe kundi isang pahayag ng katapusan. Walang bakas ni Sarapina o Brendan, tanging ang epekto lamang ng malinaw na isang massacre na isinagawa ng brutal at perpekto. Hindi ito basta mga tulisan lamang. Sila ang mga kalalakihan ng kartel na kumokontrol sa Antwerp docks, ibig sabihin, ang gumawa nito ay hindi lamang nagsimula ng isang giyera sa teritoryo. Para silang nagpasabog ng bomba ng militar. Hindi nakapagtaka, ito ay kagagawa ni Richie. At nang malaman ni Maeve na kinidnap niya si Brendan bilang insurance, sinubukan niyang ipakita ang kapangyarihan at nagbanta siya. Si Richie, gaya ng dati, tinanggap ang babala na parang bata lamang. Iniwan niya ang tawag ng walang alinlangan. Ang pagtanggal ni Richie sa tawag ay hindi pagtatapos ng pag-uusap, ito ay pagtaas ng banta.
Sa kanilang teritoryo, nagtipon sina Kevin at Conrad upang suriin ang kanilang mabilis na lumalalang sitwasyon, parang nakatayo sa naglalagablab na bunganga ng kanilang plano, sinusubukang hulaan kung sino ang nagpasabog. Sa kabila ng halatang senyales, hindi pa rin nila napapansin na si Maeve ang tapat na espiya. Ngunit sa paraan ng pagkukwento ni Conrad tungkol sa huling biktima ng pagtataksil noong 1988, isang kwento na may malakas na katangian ng medieval, malinaw na kapag nalaman niya, may isang tao na masisira. Samantala, nakatanggap ng tawag si Jan mula kay Alice na naghahanap ng pabor at nagpapanggap na parang dalawang kaibigang nagkikita lamang. Hindi alam ni Jan na si Alice ay isang police informant na may buong technical team na nakikinig mula sa labas. Pumunta siya sa isang kalapit na pub, at sinundan siya ng tauhan ni Conrad na si Paul. Sa loob, maingat na iniiwasan ni Alice ang paksa ng aktibidad ni Harry, dahan-dahan na pinapapunta ang usapan sa mga mamamatay tao at gangsters. Ngunit bago pa man makakuha ng anumang kapaki-pakinabang, pumasok si Paul, pinatigil ang usapan, at pinaalalahanan ang lahat na ang sobrang pagtatanong sa pamilyang ito ay nasa sagot gamit ang sandata. Sinama niya si Jan pauwi at tahimik na tinanong siya sa kotse, ngunit nanatiling kalmado si Jan, nanatili sa kanyang kwento na parang kinakabisado. Sa parehong oras, gumagalaw din si Bella, sinusubukang buuin muli ang alyansa kay Antoine matapos siyang masapawan ni Harry, na nakuha ang USB drive at iniwan si Antoine na parang ginagamit at itinapon. Nagawa niyang hikayatin si Antoine pabalik sa talakayan sa pamamagitan ng pangakong 20% na bahagi at isang pagpupulong kasama ang Home Secretary. Bagaman, ang pagitan nila ay parang nagyayelong tubig kaysa sa isang normal na pakikipagkamay. Samantala, napansin ni Bella si Kevin na nagtatago sa labas habang tumatawag. Ang tawag na ito ay para hanapin ang care home kung saan nakatago si Rosby, ang mapang-abusong gwardya kanina. Ang listahan ng paghihiganti ni Kevin ay nakaayos na parang alfabeto at parang nakalaminate. Sa kabilang damuhan, magkasama sina Eddie at Gina, nagkukwento tungkol sa kung gaano sila naliligaw, na sa kaso ni Eddie ay isang elaborate na paraan lang para mag-flirt. Agad siyang pinagsabihan ni Gina dahil ginaya niya ang kanyang damdamin sa isang mahinhin na emosyonal. Ngunit sa kabila ng puna, nauwi sila sa pagtulog ng magkasama. Wala nang mas masarap pang emosyonal na intelligence kaysa sa pagpuna habang nagfi-flirt pero tuloy pa rin sa pakikipagbakbakan. Habang nangyayari ito, kumilos si Harry bilang isang wolf commando, sinalakay ang base ng UC Cartel sa liwanag ng araw at sinimulan ang isang ganap na war zone. Maingay, madugo, at epektibo, at sa pagtatapos nito, may sagot na si Harry. Hindi lang mga hostage sina Sarap, Hina at Brendan, ngayon, sila ay transaksyon sa isang deal na nauwi sa kaguluhan. Sa kanayunan, patuloy ang laro ni Maeve kay Conrad. Sinasabi niya na nakatanggap siya ng text mula kay Richie na kinukumpirma na hawak niya ang mga bata. Ngunit nang humiling si Conrad na makita ang mensahe, wala siyang maipakita dahil wala nga. Ginagawa niya ito ng walang paghahanda at ang tanging pumipigil sa kanya na matuklasan ay ang biglaang tawag mula kay Harry. Natuntunan niya ang lokasyon ni Sarap, Hina at Brendan at nalaman na hawak sila ngayon ng UC Cartel, nakasosyo ni Richie. Wala na si Archie, putol na ang tanging koneksyon ng mga Harrigan sa mga taong ito. At ngayon, nakipag-deal sila sa demonyo ng walang kinatawan para makipag-negotiate. Si Sarap, Hina at Brendan, samantala, buhay pa rin, pero bahagya na lang. Nakakadene sa loob ng malamig at bakanteng warehouse, mabilis nang humihina si Brendan, unti-unting nawawala ang kontrol sa isip at emosyon. Sinusubukan ni Sarap, Hina na panatilihing matatag ang sitwasyon, sinusuri ang katotohanan at napagtanto, base sa dami ng dugo sa Diamond Exchange na nilalaro pala ni Richie ang lahat. Si Brendan, na nakakapit pa rin sa pagtanggi, ay hindi matanggap ang katotohanan ito, hanggang sa may pumasok na lalaki na may dalang tablet at nakakakilabot na hanay ng mga gamit, kabilang ang chainsaw. Ito ay si Jimmy Lopez, leader ng UC Cartel, ay walang pag-aalinlangan at agad ipinakita kung gaano siya kawalang pasensya at awa. Nag-isip agad si Sarap, Hina at sinubukang makipagnegosasyon, inalok na doblehin ang ibinabayad ni Richie kapalit ng kanilang kalayaan. Hindi kumakagat si Jimmy at malinaw niyang sinabi na hindi na kinatatakutan si Conrad. Nakikita na siya bilang pabaya at walang ingat na lider na sinusubukang magsimula ng mga digmaan na hindi niya matatapos. Parang tinawag ng tensyon, tumawag si Richie at nag-set up ng twisted na FaceTime kasama ang mga Harrigan.
Napilitan sina Kevin, Maeve, at Conrad na manood sa video call habang umaandar ang chainsaw at brutal, malinaw, at walang patawad na pinatay ni Jimmy si Brendan sa harap nila. Halos si Sarap na ang susunod nang biglang naputol ang tawag dahil sa tamang oras na ayos ni Harry ang sitwasyon. Nakipag-ugnayan siya kay Kat, isang babae na may sapat na kapangyarihan para ihinto ang buong sitwasyon. Ngunit ang kalamangan na ginamit ni Kat ay may mataas na kapalit, at ngayon ay may utang si Harry sa kanya. At base sa klase ng mga taong nakikitungo siya, malinaw na hindi ito libre at panigurado may kapalit ito. Nailigtas ni Harry ang araw, ngunit para bang pumirma siya sa kontrata na isinulat sa dugo, pabor, at pagsisisi. Umakyat sina Conrad at Maeve sa tahimik na puwang ng alaala, nagmumuni-muni tungkol sa araw na ipinanganak si Brendan at sa mga pangarap na minsang inalagaan nila para sa kanya. Mga pangarap na ngayon naging usok at dugo, mula nang matapos ang buhay niya sa isang warehouse sa pamamagitan ng chainsaw. May lungkot pero walang puwang para sa kahinaan. Hindi pinapayagan ng negosyo ng pamilya ang pagdadalamatikong utang na loob na ang paghihiganti. Si Sarap, gulat at nanginginig ngunit buhay, ay iniabot kay Harry, habang si Kat, na sa kakaibang paraan ay nailigtas ang buhay ni Sarap, ay may utang ngayon kay Jimmy Lopez, isang lalaki na ang kabutihan ay sinusukat sa buhay na nailigtas, hindi sa bala na hindi napatamaan. Inihatid ni Harry si Sarap pabalik sa Harrigan Estate. At pagdating nila, nakamasid si Maeve mula sa bintana sa itaas, malamig ang titig at hindi mabasa ang iniisip, pinag-aaralan na kung ano ang maaaring kahulugan ng kaligtasan ng batang ito. Sa loob, pinutol ni Sarap ang katahimikan at inamin na sinubukan niyang makipagnegosasyon sa UC Cartel, iniisip na makakatulong ito sa pamilya. May maikling paghinto, sapat para mapuno ang silid ng pagkakasala bago tumugon si Conrad, tiniyak na wala itong kasalanan sa kanya, at malinaw na, sa kanyang pananaw, ang sisi ay nakapatong sa pintuan ni Richie. Kung may pintuan si Richie, nagliliyab na siguro doon ang kandila at puno na ng rifle. Pagkatapos, pumasok si Maeve nang hindi inaasahan, mainit ang pagbati at niyakap si Sarap nang may halo ng maternal na pagmamahal at estratehikong kalkulasyon. Pinalakas niya ang loob nito, tiniyak na siya ay tunay na Harrigan na ngayon, at nangako na paghihigantihan ang pagkamatay ni Brendan. May sinseridad sa tono ni Maeve pero tulad ng lahat ng ginagawa niya, puno ito ng patong-patong na kahulugan. Pagkalabas ng dalawang babae sa kwarto, sinabi ni Harry kay Conrad na para mailigtas si Sarap ng buhay, kinailangan niyang makipagkasundo kay Kat Mallister. Hindi natuwa si Conrad sa pangalang iyon at agad gustong malaman kung paano kilala ni Harry si Kat pero hindi nagpatinag si Harry. Sinabi lang niya na lumapit sa kanya si Kat 2 taon na ang nakalipas at inalok siyang lumipat sa panig niya, na tinanggihan niya. Iyon lang ang nalaman ni Conrad, at agad siyang kumilos. Nagdesisyon si Conrad na protektahan ang ibang miyembro ng pamilya. Ililipat niya si Eddie, Bella, at Kevin sa isang ligtas na lugar. Ngunit kakaiba, naiwan si Jan at Gina sa estate. Siguro dahil sa tiwala, siguro dahil sa bitag pero kahit ano paman, umiikot muli ang mga gulong. Gusto rin ni Conrad na ipaayos ni Harry ang isang pagpupulong kay Jimmy Lopez para makakuha ng impormasyon tungkol sa fentanyl trade at baka makipagkasundo sa mismong taong pumatay sa kanyang anak. Halos sumabog si Kevin sa galit nang marinig ito. Ang ideya na makipagkasundo sa pumatay kay Brendan ay sobrang labis, halos nakakatawa. Pero seryoso si Conrad, gusto niya ring ilagay ang elite security team ni Kat para patatagin ang estate. Samantala, ipinaalam ni Jan kay Harry ang lalim ng relasyon ni Eddie at Gina, na agad nagpasok kay Harry sa mode ng konfrontasyon. Pagpasok niya sa kwarto, kumpiyansa si Eddie, pero ang malamig na kalmadong presensya ni Harry ay agad nawala ang kanyang kumpiyansa. Sinabi ni Harry na susuportahan niya ang relasyon, pero may kasamang matalim na babala na balang araw, kapag hindi inaasahan ni Eddie at pakiramdam niya ay di matatalo, ihuhulog siya ni Harry mula sa bundok. Hindi ito basbas kundi hula na may countdown. Pagkatapos, kinausap ni Harry si Gina at sinabi ang lahat, pinapayuhan siya tungkol sa marahas na nakaraan ni Eddie, pero tanging kibot balikat at nakakabagabag na kaalaman sa sarili lamang ang natanggap niya. Inamin niya na naaakit siya sa mga lalaking nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Dahil wala nang mas emotional maturity kaysa pumili ng minamahal mula sa trauma scrapbook mo. Samantala, ang Oscar-worthy performance ni Alice bilang helpless civilian ay nagdala ng bagong manlalaro sa eksena.
Dating Deputy Chief Inspector na si Colin Tattersall, 30 taon sa puwersa, ngayon freelance at dinala para payuhan ang mga pulis kung paano masira ang Harrigan Empire. Agad niyang tinanggihan ang plano na habulin si Jan, tinawag itong amateur hour. Iginiit niya na dahil sa pamilyang ito na nakabaon sa bawat sistema, ang tanging paraan ay sa pamamagitan ni Richie. Makipagtulungan sa kanya, hindi palagpasin siya. Sa estate, habang papunta si Harry sa London, pinatawag ni Conrad si Jan para tawagan si Alice sa ilalim ng palusot na friendly dinner invite, dahil sa bahay na ito, wala talagang casual. Pagkatapos, kinausap niya rin si Bella at ibinahagi ang ideya na dapat niyang bantayan si Kevin. Sa pamilyang ito, ang pagmamahal ay nangangahulugang hindi na kailangan ng wiretap. Samantala, si Maeve ay abala sa pagtataksil at gamot. Pagkatapos ilagay si Serafines sa kama na may mga pampitulog, lumakad siya kay Kevin at casual na binanggit na bago matulog, idineklara ni Serafina ang sarili bilang numero 1 sa pamilya. Si Kevin, nasanay na at hindi basta-basta mapapaniwala, hindi naniniwala at umalis. Mayroon siyang ibang layunin. Dumating siya sa isang care home at binuksan ang libro ng mga bisita, sa wakas nahanap ang address kung saan nakatago ang tao. Habang nagmamaneho si Harry papunta sa kanyang pagpupulong, kinausap niya si Freddy at ibinulaliz ang balita, patay na ang hari. Sinabi niya kay Freddy ang alam na nito, na si Maeve ang tunay na nagtatakda ng laro ngayon, hindi si Conrad. Natakot si Freddy at sinabing gusto niyang umalis. Ngunit malinaw na sinabi ni Harry na hindi opsyon ang pagre-retiro. Pagkatapos, inalok niya ang isang wild na plano, siya at si Kevin ang mag-oorganisa ng pag-atake, sakupin ang Harrigan Empire, at tuluyang tanggalin si Richie. Bago makagawa ng aksyon si Freddy, sa iniisip niya, itulak siya ni Harry mula sa bubong. Mahal ang therapy, libre ang gravity. Pagkatapos, pumunta si Harry kay Kat, na pumayag sa mga kondisyon ng pagpupulong ni Conrad, ngunit hindi para kay Conrad, para kay Harry siya. At ngayon, sa 2 pabor na utang, lalong tumataas ang utang ni Harry sa kanya. Samantala, sa isang pribadong lugar, tinanggap ni Richie ang mga bisita, sina Fisk, Macasa, at Colin. Inalok nila siya ng lifeline para tulungan silang pabagsakin ang Harrigan, at kapalit nito, magkakaroon siya ng immunity at 10 taon na countdown mula sa araw na makukulong si Conrad. Mukhang kaakit-akit ang deal hanggang sa lumalabis sila at sinabi na pag-aari nila siya. Tumugon si Richie sa tanging paraan na alam niya, binaril niya si Fisk at Macasa sa mismong lugar. Hindi nag-alinlangan si Colin at tiniyak kay Richie na totoo ang sinabi niya. Hindi kabilang si Richie sa pulisya. Ang pulisya ang nasa ilalim ni Richie. At ganoon, pumayag si Richie. Hindi na tungkol sa batas laban sa krimen ang laro. Tungkol na ito sa kung sino ang mas mahusay sa parehong papel. Nagising si Eddie sa huling bagay na ayaw makita ng sino man sa pamilyang Harrigan. Sa unang bagay sa umaga, si Conrad, na parang binangungot dahil sa 3 suot na pirasong damit, ay nag-aabang upang makipag-usap. At kapag gusto ni Conrad makipag-usap, hindi ito nagtatapos ng maayos. Si Eddie, emosyonal na nasunog mula sa kamakailang pag-uusap, ay dumaan kay Jan sa kusina. Hindi siya pinansin, at naglakad palabas na may hawak na tasa ng kape, at tiningnan ang aso ng pamilya at tinanong kung sino ang may mas magandang deal, siya o ang nakulong na hayop. Walang mas malinaw na totoong sagot kaysa ihambing ang buhay sa isang depressed na Labrador. Sa ibang lugar, tuluyan nang naglayas si Kevin, kinain ng paghihiganti na matagal nang sumisiklab mula sa simula. Nawala sa radar, pinlano niyang harapin si Rosby, ang taong responsable sa pang-aabuso na naranasan niya sa bilangguan. Nagpanggap siyang taxi driver at kinuha ang matandang lalaki, dinala siya sa bahay, na parang tumutulong lang, hanggang sa biglang napawi ang pag-uugali ng magalang at pinalitan ng galit. Ipinahayag ni Kevin ang lahat, pinipilit si Rosby na harapin ang kanyang ginawa. Ngunit nagkaproblema sa hindi inaasahan. Halos wala nang alaala si Rosby bago ang nakaraang 5 taon, kaya siya'y tunay na nalilito at bahagyang nagsisisi. Tinanong pa niya kung na-imagine lang ni Kevin ang nangyari bago tiyakin na natagpuan na niya ang pananampalataya. Si Kevin, pinipisa ng bigat ng lungkot at trauma, ay kumuha ng baril, umiyak sa katahimikan, at saka pinindot ang gatilyo, pinatay si Rosby sa isang tama sa ulo. Samantala, sa estate, naghahanda sina Conrad at Harry para sa deal kay Jimmy Lopez. Si Conrad, bilang laging unpredictable, ay nagbiro tungkol sa pagtatanim ng Tommy gun sa banyo sakaling maging magulo ang sitwasyon.
Nakakatakot dahil hindi tiyak kung biro lang ba iyon. Gayunpaman, nangyayari na ang plano, at ang inaasahan ay kasing baba ng sigla sa Harrigan family reunion. Pagdating ni Jimmy, sinubukan ni Saraphin na maging peacemaker, agad na lumukso sa negosasyon, sinusubukang gawing maayos ang deal. Ngunit si Jimmy, halos hindi pinansin si Conrad, diretsong kinausap si Harry, pinaalala na ang nakaraang pabor, ang nagligtas kay Saraphin, ay para kay Kat, hindi sa kanya. Naiirita si Conrad at sinubukang ipakita ang kanyang awtoridad, binigyan si Jimmy ng 4 na oras para magdesisyon kung sasali o hindi. Si Jimmy, kalmado tulad ng glacier, simpleng tumingin kay Harry at sinabi na naiintindihan niya kung bakit gusto nitong lumayo sa gulo ng Harrigan. Ang tunog na naririnig mo. Ito ang ego ni Conrad na sumabog na parang murang lobo. Ang maliit na insulto na ito ay nag-alimpuyo kay Conrad habang pauwi, at lalo pang lumala nang galitin siya ni Maeve, pinapayo na huwag gumawa ng kung anumang kahangalan sa darating na hapunan kasama si Alice. Ang kanyang tono ay may halong banta, parang mob boss na nagbibigay ng friendly advice. Samantala, si Alice ay tila nagliliwanag matapos ang kanyang undercover na misyon at plano na kaguluhan. Matapos ang kamatayan ni Fisk at Macasa, si Colin Tattersall na ngayon ang namamahala sa operasyon, at alam niya kung ano ang hitsura ng taong adik sa panganib. Hinikayat niya si Alice sa kanyang ambisyon at adrenaline, pinapayuhan siyang magtanim ng ebidensya sa loob ng Harrigan Estate kapalit ng promosyon at malaking bayad. Sapagkat kung may isang bagay na mas korap pa kaysa sa mga kriminal, iyon ay ang mga pulis na sumusubok hulihin sila. Sa ibang bahagi ng Lion's Den, tinutukan ni Maeve si Gina at binigyan siya ng isa sa mga pinaka-nakakatakot na monologo ng season, na inuutusan siyang iwan si Eddie. Binalaan niya ito ng walang takot at brutal na kasamaan, partikular na ipinangako na kakainin niya ang mga mata ni Gina, kaya tumakbo ito na parang nakakita ng multo na may hawak na kutsilyo. Huwag kalimutan, hindi lang basta nagbabanta si Maeve, pinapangako niya, na may tamang timpla. Habang umuulan ang bagyo ng tensyon, nakipagkita si Bella kay Antoine at inayos ang isang lihim na plano na may kinalaman sa daloy ng trapiko at sa Home Secretary, habang si Antoine ay tahimik na nakasuot ng nakatagong kamera sa kanyang tie. Sapagkat wala nang mas dalubhasa pa kaysa sa pagsuot ng FBI starter pack sa dibdib sa isang summit ng krimen. Lahat ay umabot sa rurok sa hapunan sa Harrigan Estate, isang okasyon na hindi lang tungkol sa pagkain kundi higit sa lahat tungkol sa estratehikong digmaan at formalidad. Si Colin, na nagmomonitor mula sa malayo, ay nakikinig sa pamamagitan ng bug phone ni Alice, at ipinapasa ang updates kay Richie, na may nakahandang grupo, naghihintay ng senyales para agad pumasok kapag naitanim na ni Alice ang ebidensya. Si Richie, bilang isang pragmatiko, ay tiyak na hindi mahuhuli si Harry sa paparating na crossfire, na sa pamilyang ito ay katumbas ng pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit bago pa man makahabol ang pulis, may isa pang hakbang na kailangang lampasan. Pumayag si Jimmy sa alyansa ng Harrigan, ngunit tanging kung makukumpirma ni Harry na naayos na ang daga sa loob ng bahay. Si Harry, na alam na kung sino ang daga, ay may limitado na oras upang patayin o neutralisahin ito bago sumabog ang lahat. At upang mapuno ang kanyang schedule, mayroon din siyang pulong kay Kat kinabukasan ng 5 PM upang ayusin ang bahagi niya ng kasunduan. Nagsimula ang hapunan na wala si Gina, na hindi maganda ang pakiramdam, senyales ito para sa patuloy na recovery matapos siyang pagbantaan ni Maeve na kakainin ang kanyang mga mata. Binuksan ni Maeve ang gabi sa isang nakakagambalang talumpati tungkol sa kahinaan ng pag-aasawa, inihalin tulad ito sa isang itlog, at tahimik na inilagay ang kamay niya sa hita ni Eddie sa isang sandali na nakakatakot na para bang gusto nitong lumabas sa sariling balat. Ang omelette na metapora ay sapat ng nakakainis. At pagkatapos ay dumating ang pagkakaugnay. Pinutol ni Saraphin ang kabaliwan at tinanong si Alice ng diretso, bakit hindi siya natatakot sa kanyang kinaroroonan at kung sino ang nakapaligid sa kanya. Umiiwas si Alice, ngunit lalo pang tumitindi si Maeve sa pagpindot, hanggang sa hindi na makayanan ni Alice at umalis sa mesa, kung hindi man sa buong planeta. Dito nagsimulang magulo ang lahat. Hinarap ni Conrad si Maeve, at ang simula ng pagtatalo ay lumago sa bukas na paglalaban. Samantala, tahimik na lumalayo si Harry at natagpuan si Alice habang nahuhuli sa akto ng paglagay ng ebidensya sa bag. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, bumagsak ang palabas. Ibinagsak ni Alice ang pagkukunwari, inamin ang lahat, at pinakawalan siya ni Harry, marahil sa awa o kalkulasyon.
At nang mawala na siya sa gabi, hindi niya sinabi kay Conrad ang anumang salita. Sa dining room, magkaaway pa rin sina Maeve at Conrad nang biglang bumukas ang pinto at tuluyan ng kumilos ang pulisya. Parehong naaresto sina Conrad at Maeve, hinatak palabas ng mansyon gamit ang handcuffs, ngunit bago iyon, nagsimula silang kumanta at tumawa na parang bahagi ng plano ang lahat. Habang naaresto at nagpapakita ng enerhiya ang Harrigan, nakatayo si Kevin sa gitna ng dugo at kaguluhan, nakikipag-usap sa walang buhay na katawan ni Rosby na parang maaari itong magbigay ng kapanatagan na matagal nang nawala. Ang lumalabas ay hindi isang pagkakakilala ng sala kundi parang pressure cooker na sumasabog ang takip. Matagal na niyang alam ang koneksyon ni Bella kay Conrad, at matagal na rin niyang pinapasan ang katotohanan tungkol sa tunay na ama ni Eddie. Ang ama ni Eddie ay si Conrad, hindi si Kevin. At sa gulo ng mga lihim at kasinungalingan na ito, tuluyan nang nawasak ang kanyang pagkakakontrol sa sarili. Ginawa na niya ang lahat upang mapanatiling buo ang itsura ng pagkatao. Ngunit ngayon, sa dugo sa kanyang mga kamay at ang nakaraan na parang sumusunod sa kanya, napagtanto niya na kailangan ng bumigay. Lumalabas na hindi masyadong nakakatulong ang therapy sa patay. Dumating si Harry sa tamang oras upang matagpuan si Kevin sa bingit ng kalaliman. Agad niyang inutusan ang kanyang clean-up crew upang ayusin ang gulo, partikular ang pagtatapon ng katawan ni Rosby. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa sa docks. Dito, may isa pang luwag na hibla na kailangang ayusin ni Harry, si O'Hara. Lumalabas siya ang tunay na daga sa loob ng Harrigan Circle, isang multo sa makina na nagbibigay ng impormasyon kay Richie ng mahigit isang taon. Pinatatakbo ng halo ng fentanyl at pagtataksil, bumubulong siya ng mga lihim sa pamamagitan ng mga puwang, ngunit may mali. Habang nakikinig si Harry sa kanyang mga paliwanag, napagtanto niyang may kulang siyang mahahalagang impormasyon. Hindi niya binanggit kung ano ang nangyari kay Archie o sa operasyon sa Antwerp, na nangangahulugang hindi siya nag-iisang daga. Maaring nagtitiwala si Richie sa kanya, ngunit hindi pa handa si Harry na sumunod sa halatang patakaran. Sa halip pinili niyang gamitin siya, itinutulak siya mismo sa mga braso ni Richie bilang Trojan horse, ang bitag na hindi pa nagagamit. Pinayagan siyang lumakad, nagbigay ng malabong pangakong tatawag, at pinanood siyang mawala, nalilito at may pag-aalinlangan. Sa pagkakakulong nina Conrad at Maeve, biglang bumukas ang chessboard, at alinmang pamilya ang unang kikilos, Harrigan o Stevenson, ay maaaring kontrolin ang buong laro. Nagsisimula ng malinaw ang katotohanan ito nang bisitahin ni Kevin si Conrad sa bilangguan. Ang relasyon nila, na nasa manipis na yelo na ay nagsimulang basagin ng ibulgar ni Kevin na si O'Hara ang kanilang tiktik. Pero hindi siya tumigil doon. Sinabi ni Kevin na tapos na siyang sumunod sa mga utos, tapos na siyang takpan ang mga kalokohan ni Conrad, at ngayon ay babaguhin niya ang legacy ng Harrigan sa kanyang sariling imahe mula sa itaas pababa. Sinubukang baliin ni Conrad ito sa kanyang karaniwang mapagmataas na sarkasmo pero seryoso si Kevin. Sa pagkakataong ito, nakamamatay ang kanyang seryosong tono. Ang estudyante ay naging guro, at ang guro ay nakakulong sa cage. Samantala, si Maeve na nasa likod ng salamin ngunit puno pa rin ng lason, ay sinubukang baguhin si Eddie sa huling pagkakataon. Hinikayat niya itong patayin si Harry at pagkatapos ay sisaraphin niya, ipinapakita ang isang bagong royal lineage na siya at si Eddie bilang mga di makadiyos na mga tao. Sa proseso, ibinulgor niya ang huling piraso ng puzzle, si Conrad ang tunay na ama ni Eddie. Isang katotohanang sumabog at winasak ang buong pananaw ni Eddie sa mundo. Dahil sa revelasyong iyon, agad na tumungo si Eddie kay Bella, halos hindi mapigilan ang kanyang galit. Hinarap niya ito ng may galit, sumisigaw tungkol sa lahat ng kasinungalingan, at ipinapahayag na gusto niyang trituhin bilang isang lalaki, hindi bilang isang pyesa sa laro. Tumaas ang kanyang galit nang makita ni Bella sa TV ang balita, ang mga kriminal na gawain ng kanyang ama ay nailantad sa publiko sa pamamagitan ng mga leak na recording. Sinubukan ni Bella humingi ng tawad sa gulo tungkol kay Conrad, pero matagal nang naubos ang pasensya ni Eddie. Nilapitan niya ito, niyakap sa leeg, at sinimulang yakapin ng gusto hanggang halos mamatay ito, hanggang sa isang tauhan ni Harry ang dumating, sinuntok si Eddie sa tiyan na kinuha ang hininga at galit niya. Ang bagong paraan ni Eddie sa pakikitungo sa problema ay isaksak sa kanyang sariling kamay. Samantala, nakipag-ugnayan si Kat kay Sarapina, nagmungkahi ng bagong uri ng alyansa, batay sa kapwa-interes at hindi sa dugo. Interesado si Sarapina, at handang makinig.
Sa parehong oras, ang deal ni Alice kay Colin ay nauwi sa nakakagulat na wakas. Niloko siya ni Colin, pinainom ng droga ng kanyang mga tauhan, at dinala siya habang binigyan si Richie ng go signal para kumilos. Ang totoo, kasabwat ni Richie si Colin, at si Alice ay isa lamang sakripisyal na piyesa. Maaaring mukhang tapos na ang lahat pero may isang huling baraha si Harry, si O'Hara. Tinawagan niya ito at ipinaliwanag ang plano, hayaan si Richie na mag-isip na siya ang may kontrol habang palihim siyang papasok sa isang bitag. Dumating ang mga tauhan ni Richie sa opisina ni O'Hara, inaasahan ang isang meeting kay Harry. Pero wala roon si Harry, wala si Paul O'Donnell, tanging katahimikan lamang hanggang sa pindutin ni Paul ang trigger mula sa malayo at sumabog ang buong gusali. Ang ilan pang tauhan ni Richie ay nabitin sa safe house, at ang natitira ay napatay habang sinusubukang tumakas sa kagubatan. Samantala, sina Harry at Kevin ay kumilos at sinalakay ang bar ni Richie. Dito, hindi nagaksaya ng panahon si Kevin. Binabaril niya si O'Hara ng patay kaagad sa lugar at isinunod si Richie nang walang seremonya. Bilang resulta, natuklasan nila ang isang recording mula sa kotse ni Alice, kasama ang ebidensyang inihain niya kanina, na magagamit na nila para mapalaya sina Conrad at Maeve. Ngunit sa halip na agad kumilos, pinili nilang hayaan silang magtagal sa kustodiya. Dumating si Colin kasama ang pulis at pumasok sa gumuho na imperyo ni Richie, na mangha sa kanyang nakita. Kalaunan, nakipagkita si Harry kay Kat, na nag-alok ng plano, tulungan siyang alisin ang buong pamilyang Harrigan sa isang koordinadong operasyon, at makakagawa sila ng mas malinis at mas maayos na sistema. Ngunit tapat si Harry sa kanyang paninindigan, sinabi niya sa kanya na mag-isa siyang pumunta sa impyerno at lumabas, pinapatibay ang kanyang katapatan sa pamilya, kasama ang lahat ng kanilang kapintasan. Sa huli, pinili ni Harry ang dugo kaysa sa pangangatuwiran. Sa Harrigan Estate, kinausap ni Kevin si Bella tungkol sa susunod na hakbang. Gusto niya siyang maging kasama, hindi lamang bilang pamilya, kundi bilang katuwang. Ipinahayag ni Bella, na matagal nang alam ang mga walang tulog na gabi at bangungot ni Kevin sa bilangguan, na naunawaan na niya ang lahat. Sa isang matinding sandali ng katotohanan, inamin niya na inabuso siya ng kanyang ama noong siya ay bata pa, isang revelasyon na nagpapaliwanag kung bakit hindi biro para sa kanya ang paghihiganti. Ang mabagsik at masakit na palitan ng damdamin ay nagbubuo ng bagong uri ng pagkakabigkis sa kanila, sugatan ngunit nagkakaisa. Samantala, bumalik si Harry kay Jan at Gina, ngunit ang init ng muling pagkikita ay biglang naging malamig. Nagkagulo sila tungkol sa nangyari at sa hinaharap. Sa tindi ng emosyon at galit, hinihila ni Jan ang isang kutsilyo at tinusok si Harry mismo sa dibdib. Halos hindi man lang siya kumilos bago bumagsak sa upuan na nakabaon pa rin ang kutsilyo sa kanyang katawan. Nagbiro siya na sa wakas ay nakakuha siya ng buong atensyon niya. Kung ang pagsaksak ay isa sa mga box sa kanyang bingo card, panalo na siya. Sa loob ng bilangguan, ipinapakita na ni Conrad ang kanyang kapangyarihan. Naglalakad siya sa bakuran na parang pag-aari niya ito, tinatamasa ang palakpakan, malinaw na naghahanda na muling itayo ang kanyang imperyo, isang malupit na plano sa bawat pagkakataon. Wow naman! Doon nagtatapos ang serye mga idolo, salamat sa inyong panonood.